iniutos sa kanila. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sabagat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakadalaga sa Panginoon, at nagandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang idagay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito, at naghihintay sa katumusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagbayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangalan at ayon sa iyong pangako. Yamang nakita mo na nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong dadanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Nabangha ang ama't ina ng sangkol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan din sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakadalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't nahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isinalaysay sa Ebanghelyo na ating napakinggan ngayon na ang banal na mag-anak ay pumunta sa Jerusalem, doon po sa templo, upang gawin ang iniutos ng ating Panginoon. Nung una pa, iniutos na ang babaeng nanganak 40 days after ay dapat pumunta sa templo upang mag-undergo ng tinatawag na purification o cleansing. Pangalawa, nasasaad din po sa kautusan ng Panginoon na ang panganay na lalaki na isisilang ng isang babae ay dapat italaga sa ating Panginoon. He must be dedicated to the Lord. Ito yung dalawang mahalagang bagay na naging dahilan ng pagpunta ng banal na mag-anak doon po sa Jerusalem, sa templo, upang gawin ang iniutos ng Panginoon. Ipinapahayag dito na ang banal na mag-anak ay masunurin hindi lamang sa kautusan ng Diyos, kundi kautusan din ng mga tao. Kaya nung sila po ay nasa Jerusalem, may isang matandang tao doon na pinuspos ng Espiritu Santo at sa kanya ipinangako na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makikita ang pagliligtas ng Israel. Kaya ginabayan din siya ng Espiritu Santo at siya ay pumunta sa templo at doon makita ng ni Simeon na naroon ang banal na mag-anak, ay kinalong niya ang sanggol na si Jesus. At siya ay nagpapasalamat, labis na nagpasalamat sa Diyos. Umawit din siya ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Ano yung awit na binigkas ni Simeon? Sabi niya, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ko na, nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas
na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. It's a prophecy, and at the same time, it's a song of praise. At napakalalim yung kahulugan ng awit ni Simeon. It's his prophecy about this child na isinilang hindi lamang upang maging tagapagligtas, kundi siya po ang maging Mesiyas. At sa kanyang pagiging tagapagligtas, eventually, siya'y magdadala ng liwanag sa lahat ng mga bansa at nagdala ng kagalakan at karangalan sa bayang Israel. Pero habang siya po ay nagbibigay ng liwanag sa buong mundo, siya din po ay dahan-dahan na mawawalan siya ng kanyang buhay. Sa kanyang pagbibigay ng liwanag, pagdadala niyang liwanag sa buong mundo, mawawalan siya ng buhay sa mundo. Because at the end, iaalay niya ang kanyang buhay upang matubos ang sanlibutan. Kaya dito pa lamang sa awit ni Simeon, ipinahayag na niya sa kanyang mga magulang, darating ang panahon na siya din po, ang batang ito na tagapagligtas, ay mag-aalay ng kanyang buhay. Bagamat sa mga pagkakataong iyon, maipapalaganap na ang pananampalataya kay Kristo. Marami na po ang tatanggap sa Kanya bilang Mesiyas at tagapagligtas. Pero habang ginagawa niya ito, dahan-dahan iniaalay ni Jesus ang kanyang buhay upang maganap ang ipinangako ng Diyos noong una pa na kaligtasan nating mga tao. Dalawang mahalagang bagay ang ating pagnilayan bilang hamon sa kapanganakan ni Jesus para sa ating lahat. Una, upang makita natin ang pagliligtas ng Diyos at ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, dapat kanlungin din natin ang Diyos sa ating puso. Kasi kapag nawala sa iyong buhay, wala sa iyong puso ang Diyos, kahit ba anong pagkilos niya ay hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman. Kaya nga nung makita ni Simeon ang sanggol, kanya po itong kinalong at minasbasan at siya'y nagpuri sa ating Panginoong Diyos. Ganun din po. Every year tayo po'y nagdiriwang ng Kapaskuhan bilang paggunit at pag-alala sa pagdating ng ating manunubos. Pero ang tanong, sa bawat pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, na ito po yung pagdating ng Mesiyas, unang pagdating ng Panginoon sa ating buhay, binubuksan mo rin ba ang iyong puso? So that habang tayo po ay nagdiriwang ng Kapaskuhan, mas lalong nakikilala natin ang Diyos. Mas lalong nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi madaling magdiwang ng Kapaskuhan, pero yung hamon sa bawat pagdiriwang pa ng Pasko, mas lalo mong nakikita yung liwanag ni Kristo, yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa iyong buhay. Pangalawa, sa pagkaloob mo kay Jesus, sa iyong buhay, sa iyong puso, ano ba ang dala nito sa iyo? Pagbabagong buhay, tunay na pagbabalik loob sa Diyos, at pagtunay na pagsunod kay Kristo. Yun yung magandang ipinapahiwatig ng unang pagbasa. Hindi sapat na nakikilala natin ang Diyos. Hindi sapat na ipinapahayag natin ang pananampalataya sa Diyos. Sabi ni San Juan, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, patunayan mo ito sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa sa ating kapwa. Kasi kung ikaw ay nagsasabing mahal mo ang Diyos at nabubuot ka sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, ikaw ay sinungaling. So yun dapat ang bunga ng pagkalog natin kay Jesus sa ating puso. Yung pagtanggap natin kay Jesus sa ating puso na may totoo at konkretong mamumunga ng tunay na pagbabago at higit sa lahat, pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Otherwise, yun po yung
kahulugan ng kanyang pagkakatawag tao. Otherwise, wala pong silbi, wala pong kahulugan ng ating pagdiriwang kung hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. At kung hindi man natin nakikita ang pagkilos ng Diyos, hindi rin natin maisasabuhay ng totoo at konkreto ang kanyang aral, ang kanyang pag-ibig. Hindi tayo makakasunod sa kanya ng totoo. Kaya mahalaga, nakalugin natin ng Diyos upang makita natin ang kanyang pagkilos sa ating buhay. At sa gayon, tayo po ay totoong makasunod sa kanya. Amen. Tumayo po tayo.